Welcome sa Lutong Bisdak. Kamusta mga kalasa? At sa vlog kong ito ay magluluto ako ng simpleng ulam. Pero kayang-kaya pa rin ang budget natin. At pagdating naman sa lasa, nako, hindi magpapatalo ito dahil panalong panalo, pasok sa budget at napakasarap kahit na budget meal lang ito. At ito lang ang kakailanganin natin, isang bugkos ng pichay. At ang binili ko ay 1/4 na giniling sa halagang 60 pesos. Sibuyas na puti. Nasa sa inyo kung anong gusto nyong gamitin sibuyas, okay lang yon. Ito lang ang ginamit ko dahil meron kaming stock nito at medyo manamis-namis ito. Kaya ito ang napili kong gamitin ngayon. At bawang. So pinisa ko lang itong mga bawang na ito na aking ginagamit. At hiwa-hiwain natin ito ng pino. Nasa inyo kung anong gusto nyong paghiwa dito. Okay lang din yun. At syempre, present pa rin yung ating kamatis. So ang masasuggest ko sa inyo, ang pinakamagandang bilhin ay yung pinakahinog na mabibili natin sa market na kamatis. Para hindi na rin tayo mahirapang magpalambot. So narito ng lahat yung mga kakailanganin nating sangkap sa ating lulutuin ginisang pichay with giniling. So magpapainit lang tayo dito ng mantika at igisa natin yung ating giniling sa sibuyas at bawang. Isabay na natin yung kamatis at yung sibuyas na puti. Ituloy lang natin ang pag-isa ng ating bawang, sibuyas at ng kamatis hanggang sa mag-light brown ito. At kapag light brown na nga ito, pwede na natin ilagay yung ating giniling na baboy. Haluin lang natin yung ating giniling. Hahaluin lang natin ng maigi yung ating giniling para hindi buo-buo. Ang gusto nating mangyari dito ay maghiwa-hiwalay siya para hindi buo-buo ang itsura niya mamaya kapag naluto natin. So ginamitan ko lang siya ng kutsara. Hindi ako nanggigigil dito ha. Kailangan ko lang talaga siyang ganituhin para maghiwa-hiwalay yung ating giniling. At pagkatapos, ilagay natin ang toyo. At oyster sauce. So kahit nga giniling ito, kailangan pa rin nating pakuluan para makasiguro tayo na talagang lalambot yung ating karne. Nakakatulong itong tubig para mas madaling magpalambot ng ating karne. At pagkatapos, tatakpan lang natin ito ng kahit 1 minuto. At pagkaraan ng 1 minuto, i-check natin yung ating karne kung malambot na ba, kung luto na ba. Haluin lang natin ng maigi. So kung sa tingin niyo hindi pa, takpan lang muna natin at mag-add tayo ng another 1 minuto pa. So after 1 minute, check natin ulit yung ating karne.
At kapag okay na, kapag luto na yung ating karne, pwede na nating ilagay yung ating pechay. Mag-add lang tayo ng kaunting tubig. So optional lang ito mga kaibigan. Kung gusto nyo ng mas sauce pa ng kaunti, so pwede tayong mag-add ng tubig. So nasa sa inyo kung gusto nyo mas maraming sauce o kung gusto nyo mas dry ng kaunti, so okay na yun. So okay na to. Pwede na nating timplahan. Maglagay lang tayo ng asin, kaunting asin at paminta. At pagkatapos ay tatakpan lang muna natin at itutuloy lang natin ang pagluluto ng hanggang 1 minuto pa. At pagkatapos ng 1 minuto ay luto na nga itong ating ginisang pechay with pork giniling. Tikman muna natin. Masarap nga. Ito na yung ating finished product mga lodi. So napakasarap ng ating ginawang ginisang pechay with pork giniling. Kayo rin, subukan nyo rin itong recipe na ito. Hindi kayo magsisisi. Ang sarap. Ngayon, titikman na natin kung gaano kasarap yung ating pechay with giniling na pork. Panalo. Sobrang sarap.